Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Just Vlog. 200,000 na tumataginting ang itinulong ni Congressman Romualdez kay Epifanio Labrador mga kababayan. Ito ay kanyang kinumpirma sa kanyang vlog, sa kanyang YouTube. At ito raw di umano ang kanyang gagamitin para nang sa ganun ay isecure ang kanyang sarili at para harapin yung mga naghahamon sa kanya mga kababayan. Alam nyo, itong mga nakakarang araw po kasi, mayroong hamon itong si Panyong Labrador sa mga kababayan natin at mga kaibigan nating mga Muslim, mga kababayan. Noong pinalagan siya, mga kababayan, nagpapaliwanag na po itong si Panyong, mga kababayan. Ipinapaliwanag na po na hindi raw naman lahat ng Muslim ay hinahamon niya rito dahil sa magkakaiba daw ang uri ng Muslim, mga kababayan. Gusto niyong panoorin muna itong sinasabi ni Epifanio Labrador tungkol dun sa 200,000 na tumataginting sa kanyang YouTube account mga kababayan. Ipinangalandakan po niya doon na talagang tumanggap siya ng 200,000 mula kay Congressman Romualdez mga kababayan. Gusto niyong malaman? Gusto niyong makita, mapanood at marinig yung prueba? Ito po yun At huwag niyo akong tatakutin. Ngayon Kayong mga muklo kayo ng mga Duterte, baka nakalimutan ninyo na si Epifanio Labrador ay panig sa gobyerno. Ayan napakatapang talaga mga kababayan nakakatakot ito. I'm scared. Si Epifanio Labrador di umano mga kababayan ay panig sa gobyerno. Kaya kayo na mga nagbabanta sa kanya, talaga namang sobrang tapang nito. Yung kasi ang kanyang pinagsasandalan. Siya ay panig sa gobyerno at may mga nasa gobyerno na sumusuporta di umano sa kanya. Ayon mismo sa kanya yan Medyo napahapyawan ko kasi yung kanyang video mga kababayan. Ang sabi pa nga niya doon, may malaking tao sa likod ko. Ipinagmalaki niya pa yun mga kababayan Tuloy natin. Kayong mga muklo na pumapanig sa mga Duterte. Dali nga mga kababayan. Gusto kong alamin muna, ano ba yung muklo na sinasabi ni Panyong? Ito Ang muklo ay isang mapang-insulto at makaitnikong panlalait. Ethnic slur, sabi rito, na ginagamit laban sa mga Pilipinong Muslim o mga Moro. Yan daw po ang ibig sabihin ng muklo, mga kababayan. Isang mapang-insulto at makaetnikong panlalait. Ibig sabihin, nilalait nitong si Epifanio Labrador itong mga kababayan nating Muslim, mga kababayan Kayo ang dapat hulihin at kayo ang dapat patungan sa ulo. Ngayon galit na galit. Kayo daw mga muklo ang dapat hulihin at dapat patungan ng ulo. Dahil mga bandido kayo. Gets ninyo? Mga bandido daw kayo. Gets ninyo? Hinaluan pa ng English mga kababayan Baka nakalimutan ninyo. Na si Epifanio Labrador, ang kakampi nito ay gobyerno. Ayan, yung sinasabi ko kanina mga kababayan na ipinagmamalaki niya at ipinangangalandakan niya. Na siya raw di umano, si Epifanio Labrador ay kakampi ng gobyerno, mga kababayan. At kung panonoorin nyo ang buong video niya na yan, huwag nyo na lang panoorin mga kababayan sa kanyang YouTube channel. Sinasabi pa niya dyan mga kababayan na may malaking tao sa likod niya. Inamin niya po yan mga kababayan. Tuloy. Oo nga pala. Ayan lahat, bago ko makalimutan. Oy. Salamat nga pala kay Congressman Romualdez. Ayan na. Hindi ko akalain, sa totoo lang, hindi ko na iniisip na maalala ko ni
Congressman Romualdez. May paawa effect pa ha, mga kababayan ha. Hindi niya daw akalain na maaalala pa at maiisip niya si Congressman Romualdez, mga kababayan. Ano ba yun, Panyong? Pero salamat po sa 200,000 na binigay mo. Ayun, binigyan pala siya ng 200,000 ni Congressman Romualdez, mga kababayan. Bakit daw niya binigyan ng 200,000? Saan ba niya gagamitin? Yung 200,000, diretso pa. Sa akin bilang tulong, no? Akala ko talaga nalimutan mo na ako. At salamat dahil sa binigay mo sa akin na tulong, masisecure ko. Ayun! Yun daw ibinigay sa kanya ni Congressman Romualdez na tulong na 200,000 ay gagamitin niya pang-secure niya. Ano ba yung isi-secure niya? Ang aking kumbaga sa ano masosolve ko o nasolve ko yung aking problema. So Noon, masusolve na daw niya yung kanyang problema. Masusolusyonan na yung kanyang problema. Ano ba problema mo, Panyong? ngayon, hindi na sa aking problema yung aking pandepensa. Ayun, yun daw kanyang pangdepensa. Yung pala, yung kanyang problema. Kaya nagpapasalamat siya kay Congressman Romualdez na binigyan niya siya ng 200,000 ay masosolve na yung kanyang problema tungkol sa kanyang pangdepensa sa kanyang sarili. Tuloy pa. Kaya doon sa mga naghahamon, doon sa nangihingi ng address sa akin, gusto ko gumawa kayo ng group chat Nagpapagawa pa ng group chat mga kababayan, kasi ang daming, mula po kasi noong nagsalita ito, si Panyong tungkol dito sa ating mga kababayang Muslim at naghamon-hamon sa kanila, marami po ang pumalag, hindi lang iisa, napakarami po nilang pumalag at hinihingi nga po yung kanyang address, yung kung saan siya maaaring puntahan para sila na po mismo ang pumunta roon at hanapin siya, mga kababayan. Ano pa? Pagka kumpleto na kayo at nakita ko marami kang member dyan sa sa group chat o Ayun, nagpapagawa ng group chat. Gusto niya kasi marami, mga kababayan. Itong si Panyong kasi, mga kababayan, nakita niyo kung paano makipaglaban si Bruce Lee, mga kababayan. Doon sa kanyang pelikula na, ano ba yung pelikula na yon? Na napakarami niyang kinalaban at itinumba niya lahat sa pamamagitan ng kanyang skills sa pakikipaglaban. Ganito kasi si Panyong medyo mahusay ito sa pakikipaglaban, mga kababayan. Kaya ang gusto niya, marami ang kanyang kakaharapin. Ayaw niya ng iisa lang, dadalawa. Wala daw siyang gana doon, mga kababayan. Gusto niya marami. Libo nga ang gusto niya Mga kababayan tuloy pa natin. Pasok ako ngayon. Diyan natin pag-usapan kung saan tayo magkikita. Ayan, pagka daw nakabuo na sila ng maraming miyembro doon sa GC, papasok daw siya doon sa GC at pag-uusapan kung saan sila magkikita nung mga nandun sa GC para harapin sila. Yun ang sinasabi niya rito mga kababayan. Tuloy pa natin. At kung saan yung location ko. Ngayon kayo manakot sa akin na nakuha ko na yung ko. Ngayon. Ngayon kayo manakot sa akin na nakuha ko na yung 200,000 ko, Binigyan na ako, ni Congressman Romualdez ng 200,000. May pambili na ako ng magagamit ko para sa pakikipaglaban sa inyo. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin, mga kababayan. Kasi nga, malinaw na sinabi niya kanina, masosolve na niya yung kanyang problema para sa pangdepensa sa kanyang sarili. Kaya nga naghamon na gumawa kayo ng GC, sabi niya. Tipunin nyo na lahat. Gusto ko marami, Pagka marami na kayo dyan sa GC, papasok ngayon ako. Pag-uusapan natin dyan. Saan tayo magkikita? Kailan? Para harapin ko kayo. Kaya wag kayong, sabi niya rito, talagang
nagbibigay ng babala, ha? Mga kababayan, ha? Tuloy pa natin. Ngayon kayo manakot sa akin, lalo Ngayon kayo manakot sa akin, ha? Oh, sige, binigyan na ako ng 200,000, ha? May 200,000 na akong tumataginting. Sige, takutin niyo ako ngayon. Ayun na, tirada niya, eh. lalo na yung mga muklo na hindi matanggap na tinawag ko sila mga muklo. Ha? Talaga naman mga muklo kayo, basta Ayan, talagang binibira niya rito yung ating mga kababayang Muslim. Tinatawag niyang muklo, mga kababayan, ha? Tuloy pa natin. mga Duterteng mga Muslim, ha? Muklo. Ako sa totoo lang na Ayan, kaya pala sila tinatawag na muklo nitong si Panyong, ang ating mga kababayang Muslim, kapag sila daw ay makaduterte, sila daw po ay muklo, sabi ni Panyong, mga kababayan. Kapag hindi naman sila makaduterte, halimbawa ay panig sila sa gobyerno, ha? Panig sila sabihin na natin na panig sila sa Pangulo, hindi daw sila mga muklo. Parang ganon ang pinalalabas dito, mga kababayan. Diretso pa. tatawa ko. Ang lalakas, ang tatapang na mga to ano sa akin. Pero pagdating naman sa pananakop ng bansang China, tahimik. Ha? Takot. Pagdating daw sa pananakop sa bansang China, tahimik. Sino ba yung tinutukoy na tahimik pagdating sa usapin sa China? Tuloy. Natakot itong mga muklong ito. Yung daw mga kababayan nating Muslim. Ayaw daw magsalita at tahimik sa usapin pagdating sa pananakop sa bansang China. Naman lang masabi sa pang-aapi na ginagawa nitong mga Chinese na nananakop na sa akin. Bakit? Yung kaya Sinasakop daw siya, mga kababayan, na nananakop sa akin. Sabi niya, mga kababayan. lang naman nila yung nag-iisa. Kaya yung labanang ito, isa kontra sa libo-libong mga muklo. Ayan, sabi ko nga sa inyo Ang gusto niya kasi yung marami. Kaya sabi nga niya ang labang ito ay isa kontra sa libo-libong mga muklo. Ayan ang sabi niya. Na supporter ni Sara Duterte at ni Robin Tanga. Okay lang. Sipin mo, tinawag pang tanga si Senator Robin Padilla, ha? Ganyang katapang si Panyong. Mga kababayan, kaya nga hanggang ngayon hindi niya tinatanggal yung mask niya Kasi matapang siya, mga kababayan. Tuloy pa natin. Okay lang yun. Bakit sa tingin ninyo, may karangalan kayo? Pag napatay nyo ako, tapos kayo libo-libo. Kaya, pag ano ba ninyo ako, natsugi nyo ako, may karangalan ba kayo, Anya? Napakarami nyo, samantalang ako lang mag-isa? Ha? Sa isa, mas may karangalan ako dahil lumalaban ako mag-isa sa libo-libong tanga, bobo at walang kwentang mga muklo. Ayan, isipin mo yan kung gaano katindi yung mga mabibigat na salita na binibitawan niya laban sa ating mga kababayang mga Muslim na tinatawag niyang muklo, mga kababayan. Grabe, no? At pag niyo ako tatakutin, kayong mga muklo kayo na mga makaduterte, baka nakalimutan ninyo na si Epipanyo Labrador ay panig sa gobyerno. Panig sa gobyerno, ha, mga kababayan, ha? Si Epipanyo Labrador, ha, mga kababayan, tandaan nyo yan. Kayong mga muklo na pumapanig sa mga Duterte, kayo ang dapat hulihin at kayo ang dapat patungan sa ulo. Ayan, ganun siya nagagalit doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Tinatawag niyang muklo, lalong-lalo na yung ating mga kababayang mga Muslim. Mga kababayan, sila daw ang dapat na patungan sa ulo at hindi siya, mga kababayan. Mga bandido kayo. Gets ninyo? Naulit na pala yon, mga kababayan, naulit na. Yung natapos na pala, hindi ko napansin, nag-loop pala yon. Ganon katapang si Panyong, mga kababayan, sa ating mga kababayan na mga Muslim na tinatawag niyang muklo, mga kababayan. Alam nyo, dito sa mga sinasabi ni Panyong, may pumalag, mga kababayan. Isa lang yung nakuha natin kasi maraming pumalag dito na mga kababayan nating Muslim na tinawag niyang muklo, mga kababayan. Pero ang pinag-uusapan dito kasi, ang gusto kong ipunto rito, mga kababayan, talagang tumatanggap talaga si Panyong ng pera
sa mga politiko na nasa likod niya. At binanggit niya. Malinaw po, napanood ninyo, mga kababayan, na siya ay binigyan ng tulong ni Congressman Romualdez, mga kababayan. Magkano? 200,000, mga kababayan, na tumataginting. At gagamitin niya daw yan, mga kababayan, para sa kanyang seguridad, sa kanyang sarili. Ibig sabihin bibili siguro ito ng mga kanyon, siguro. O kaya bibili siguro ito ng hindi naman makakabili ng bulletproof na sasakyan yon kasi 200,000 lang. Siguro bibili ng bulletproof vest o kaya bibili siguro ng gamit siguro na panlaban, mga ganon, mga kababayan, o bibili siguro ng parang bahay pero bulletproof, parang ganon, para ganon siguro ang plano nito, mga kababayan ha. Pero mga kababayan, noong pa man din ay alam na natin na talagang may taong sumusuporta sa taong ito. At yun nga, binanggit niya, may malaking tao sa likod ni Epifanio Labrador. Sa kanya mismo galing yan mga kababayan. At binanggit nga po niya ang pangalan ni Congressman Romualdez. At dahil dyan mga kababayan, yung hamon niya dito sa ating mga kababayan na Muslim na tinatawag niyang muklo, may pumalag. Oo, may pumalag. Sino ba yan, Kajas? Eto, panoorin natin to. Kapatid na Labrador, alam ko matapang ka. Pero yung paghahamon mo, wala namang problema dyan. Alam ko, Anya, matapang ka. Matapang ba si Panyong? Sa palagay nyo, mga kababayan, paki-comment nga kung matapang nga siya. Kasi ang tunay na matapang, ganito, hindi nagtatakip ng mukha. Matapang talaga yan. Kasi lantad ang mukha. Pero kay Panyong, matapang, nakatakip naman ang mukha. Hindi ko masasabing matapang yan. Ang tunay na matapang, mga kababayan, nakatakip ang mukha. Ay, hindi. Nakalantad ang mukha, hindi nakatakip. Tuloy. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang dalawa. Tinanggap na. Panyong, yung hamon mo, yung ating kababayang Muslim na tinatawag mong muklo. Tinanggap na yung hamon mo. Tuloy natin. Magsabi ka lang kapatid kung saan ka nakatira. Magsabi ka lang kung saan ka nakatira. Ayan na. Kung taga saan ka. Kung taga saan ka raw. Kung saan yung lugar mo. Ako na mismo ang pupunta sa'yo kapatid. Ayan. Siya na mismo ang pupunta sa'yo. Panyong. I-message mo na siya para nang sa ganun ay magkaalaman na kung sinong tunay na matapang. Pag pinag-uusapan na yung relihiyon kapatid, ibang usapan na yan. Yan ang problema mga kababayan. Talagang hindi talaga maganda Pagka kasi relihiyon ang binanggit mo, hindi lang iisa yan. Organisasyon kasi yan mga kababayan. Pag binanggit mo ang relihiyon, lahat damay. Ultimo mga batang paslit, damay dyan kasi relihiyon nila yun Katulad na lang ng pagbabanggit mo sa Iglesia ni Cristo. Ikaw, Panyong, lagi mong nababanggit yan. Pag sinabing relihiyon at binanggit mo ang pangalan ng relihiyon, hindi mo pwedeng sabihin na hindi, ikaw lang ang sinasabihan ko. Pwede mo bang sabihin gano'n na iisang tao lang ang pinatutungkulan mo? Dapat yung tao na gusto mong pagsabihan o patungkulan, ipinpoint mo, wag yung pinapangalanan mo ang buong relihiyon. Ibang usapan talaga yan. Magagalit talaga yung mga kaanib sa relihiyon na yan. Katulad nito. At tinatanggap ng hamon mo. Sabihin mo lang daw kung nasaan ka, kailan kayo magkikita, siya na mismo ang pupunta sa'yo. Ibang usapan na yan kapatid pag ang reliyon ang pinag-uusapan. Kaming mga Moro, kaming mga Muslim, ang laki ng respeto namin sa inyo ng mga kapatid naming Kristiyano. Ayan, totoo yan. Yung mga kababayan nating Muslim, respeto talaga sila sa mga Kristiyano.
Pero itong si, ewan ko kung ano ito si Panyong, nagpapanggap pa yatang Muslim ito pero napag-alaman natin, hindi pala tunay na Muslim po yan, mga kababayan, Hindi namin kayo inaano, wala kayong naririnig sa amin, hindi namin kayo binabastos. Totoo yan, mga kababayan. Kasi may respeto kami sa inyo. Mm. Kapatid na Labrador, kung nasaan ka man ngayon, kung naririnig mo to or napapanood mo, yung panghamon mo kapatid, ako na. Tayong dalawa na lang. Para Panyong, narinig mo yon? Sana wag kang mabahag ang iyong buntot at panindigan mo yung mga sinasabi mo. Ito na may lumabas na na naghahamon sa'yo. Tinatanggap na. Ito yung isang kababayan na Muslim na inaapi mo at tinatawag mong muklo. May tumanggap na sa hamon mo. Ano ngayon ang masasabi mo? Tuloy. wala nang madamay. Magsabi ka lang kapatid kung saan at kung kailan, schedule mo para tayo na lang. Magsabi ka lang kung saan, kailan, i-schedule mo para kayong dalawa na lang. Ito, magandang magandang laban ito. Kasi kung maghahanap ka pa ng libo, ang gusto kasi ni Panyong, mga kababayan, gusto niya marami. Hindi raw po sapat yung 100 lang. Kulang daw yan, mga kababayan. Dapat, sabi niya, pag lumusob ka sa kanya, pinuntahan mo siya, dapat 1,000 kayo. Parang ito parang ipinagpapalagay niya ang kanyang sarili na siya ay si Gulyat. Mga kababayan, ganun siya katindi. Mas matindi pa ito kay Gulyat, mga kababayan, hindi mo ba alam, Panyong, na ang nagpatumba kay Gulyat ay isang batang pastol, maliit na tao? Ganun lang kaliit yung nagpatumba kay Gulyat, si David? Nakakalimutan mo ba? Hindi marami. Hindi marami. Iisa lang. Maliit pa. Bata pa. Kaya wag kang masyadong mayabang. Baka katulad nito, schedule mo daw. At para kayo na lang dalawa. Para magkaalaman. Sana mapanood namin ito. Para nang sa ganun ay makita namin kung gaano. Kasi magaling itong si magaling daw makipaglaban itong si Panyong mga kababayan, magaling daw sa judo karate ito mga kababayan Ewan ko lang kung maiilagan niya yung mga laban ng tunay na lalaki ito, sparring mano-mano ito. Panyong, pagbigyan mo na para nang sa ganun ay lalo ka pang siguro sisikat ka pagka natalo mo ito, mas lalo kang makikilala. At baka kunin ka pang trainer, mga kababayan. Mga kababayan, ang pinupunta lang talaga natin dito, mga kababayan, ito, talagang itong mga vlogger na ito ay napatunayan natin na tumatanggap talaga ng pera mula po sa mga politiko at pinangalanan nga po niya si Congressman Romualdez na nagbigay sa kanya ng 200,000. So yun lang, mga kababayan, at maraming salamat po sa inyong panunood. Na-content lang namin ito kasi alam nyo yung video niya na yon, mga kababayan, isinama na naman niya ang iglesia dyan, mga kababayan. Pero hindi na natin pinapansin ang tungkol doon. Ito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunood. Mag-ingat po kayong lagi. Ano man ang inyong ginagawa at nasambang po kayo, mga kababayan.